Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa Nukabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, pagbubukas nin klase kasudma naging matrangkilo asinda maray-rahay. Commission on Human Rights aandal bunga naman kan pag-upload kan mga ladawan kan mga aki online. Legal team ni VP Sara official nang nagpabisto para man sa saiyang impeachment. Political bias de dapat gibuhon na basihan para alion ang sarong senator judges. Ang kabrang mga organisasyon na kontra sa kagadan na temporaryong palibrihon si dating Presidente Duterte. Nagkaperang mga solusyon sa maiwasan na classroom backlog inilatag kan Departamento kan Edukasyon. Iba pang pamayukan mga barata sa lado nasyonal, 8 hipi kan NCR nasibak sa pwesto matapos day matrayumpong sundo na 5 minutes response. Senate Impeachment Court posibleng suguon kan Korte Suprema natulos magkaigwa nin paggibo sa mga posibilidad na ipinagatutulod para man sa impeachment. Yan ang mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Nukabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyong mga parata sa lado nasyonal, pinagkukonsidera ni Education Secretary Sana Angara na mayo ni naging aberya sa pagbubukas kan 2025-2026 school year kasudma. Nagasagibo pa ang sekretaryo kana inspeksyon sa Epifanio de los Santos Elementary School duman sa Maynila. Nagkapira lang sa ikinandal kani iyo ana nangyaring pagkakasulo sa parte mismo kan edipisyo kan San Francisco High School sa barangay kan Santo Cristo, Quezon City kan Akalis na aldaw kan Domingo. Siniguro man kani na nagigibunan ni na paagi ang Department of Education para matabangan ana mga estudyante na naapektaran kana sambit ng kasulo. Egwa nin 197 na aldaw kanda eriskulahan ini ana matapos sa gudnang Marso 31, 2026. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pangitangunyan
sa lado nasyonal. Sa detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, nag-absent si Senadora Robin Padilla sa pagiging presidente kana Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan na PDP Laban. Sinabi kana senador na gusto lang niyang tawanin na doon ana trabaho bilang sarong legislador orog na sa nagdadangadang na pagbukas kan 20 Congress. Ipinagmayabang kaniya na itinaunda niya ana makakaya para man ikampanya ang mga pambato kan partido sa nakalihis na Mayo 12 national and local election. Siniguro man kanina magiging tapat man giraray siya sa partido orog na kidating Presidente Rodrigo Duterte. Maribay sa sayang pwesto si Davao City Vice Mayor Sebastian Basti Duterte na iyo ang Executive Vice President kan PDP Laban. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nagpatanid ang Commission on Human Rights sa CHR sa publiko. Kasumpay man kan pag-upload kan maladawan kan mga aki, aparte mismo kan social media kung saan kasunod kan padagos na paglangkaw kan kaso kan online sexual abuse and exploitation of children digdi sa Pilipinas. Sigun sa CHR, Pukal Commissioner for Child Rights Abogado Bida Epris, kaya subuot kan teknolohiya and artificial intelligence na manipularon ang mga ladawan na pinaga-upload sa lado kan internet. Kung kaya digdi pinag-ingkaminar kani ang mga magurang na iwasan ang paglalantad kan mga ladawan kan sa indang mga aki online. Ang patanid kasunod naman kan kasong sarong content creator na si Queen Hera na nag-discovering ibinibinta online ang videos na nagamit ang ladawan kan sa iyang aki basado sa datos kan UNICEF. Triple and ipinaglangkaw ka na usaik cases poon paman ka na 1.3 milyones kan na 2020 pasiring sa 2.7 milyones kan na 2020. Kadakula na mga suspect ang mismong mga sinasabing mga partidaryos o kapamilya magurang ka na mga biktima. Sinabi pa man ni Epres, saro sa mga nagiging ulang sa indang investigasyon iyo ana takot o pagprotekta kan mga magurang sa mga pamilyang mga sangkot. Tinawan doon kani ang papel kan komunidad sa pag-report kan makadudang aktibidad sa parte mismo kan CHR asinman PNP. Poverty ang panginot na dahilan kung tano na nasasangkot ang nagkapirang mga pamilya sa usaik sigun paman sa nakalap na impormasyon kan Commission on Human Rights. Iba pang detalyes kan mga nagbabagang barata sa lado nasyonal. Formal nang nagsumitikan entry on appearance ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa sayang impeachment trial. Basado man sa kumpirmasyon kan tagapagtaram kan Senado, basado kay abogado Rehinal Tungol, tagapagtaram kan impeachment court, naresibikan Senado ang dokumento gikan sa Porto na Narbasa in Salazar law firm kan aldaw kan Lunes alas 5:03 nin pagkahapon. Dagdag pa kanina ang Office of the Secretary of the Senate ana nakaresibikan ni bilang clerk kana impeachment court. Kabali sa mga abogado ni Duterte, iyon Sinda Philip Sigfrid Portun, Gregorio Narbasa II, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narbasa, Roberto Batong Bakal, Justin Nicola Gular, Lyndon Miguel Bakil, David Ronel Golia D7, Maria Silina Golda Portun, Clarlene Raduk, Francisca Mari Flores, Miguel Carlos Fernandez,
Michael Wesley Pua, Reynold Monsayak, Mark Binluan, Ralph Budota, mayo pasangunya na pahayag gikan man sa Vice President Sara Duterte kasumpay kan bagong unit kan proseso kan sinambit na nga impeachment. Mauura ka na buka ni Sara. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa kita nga detalyes kunyan ka na sa tuyang mga barata pa kita kunyan sa lado nasyonal sa pagpapadagos kan eriskulahan na ipinagpaigman kan liderato kan Philippine National Police sa intirong Pilipinas apagiman ni General Tori ipinagpaig kanina intirong matrangkilo and kabilugan kan pagbubukas kan klase sa parte kan Pilipinas kan sudma. Ini basado man sa monitoring na pinagagibo kan Philippine National Police. Pig tawanin doon ka na sambit ng opisyal na igwanin direktiba na pinagapaluwas ana sa iya mismong opisina na kinakaipuan ana gabus na mga eskwelahan sa parte mismo kan nasyon ana dapat subuot igwa ni na mga nakalatag na mga miyembros kan Philippine National Police. Yan na tangani man na pangatamanan ana sitwasyon sa luwas asin man sa parte kan kapalibutan kan eskwelahan. Tanganing masiguro sana ada parte kan seguridad kan mga estudyante, mga magurang asin man kan mga paratukdo na nagbalik eskwela poon kasudma. Ta iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal na nindugan si Vice President Sara Duterte na day dapat piriton ang mga senadora na mag-atras bilang sarong judge sa iyang impeachment trial basado man sa political bias kaniya. Sa saro man na pagtitiripon duman sa parte mismo kan Davao City. Sinabi ni Vice President Duterte na kung ang babasihan ang pag-inhibit kan mga pagiging kaalyado kaniya dapat subuot na inhibit ang mga senador na lantaran na subuot na minakontra sa iya arog ni Senador Risa Hontiveros. Dagdag pa kani na daisin da pwedeng magpa-inhibit kan mga senador judges basado sa own bias asin na ipinagpirit na ana mga senador ana subuot digdi makaduda kung magiging patas ini sa indang mga trabaho. Bantang ipinagpaigman ni Senador Onisan Juan Representative Isabela Villa Zamora saro sa mga House Prosecutor na ana recusal o inhibition ana dapat kun ini sa buot gikan sa mga senador lalong-lalo na kun may hiling na partiality. Dai pa subuot sigurado kung nahagadon kan kamera an inhibition ka nagkaperang mga senador pero bukasinda sa opsyon ko na makakatabang ini ngin maray sa pag-usad asin man sa gigibuhon na trial. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Higot na pigatawan ni doon kana Coalition Against Trafficking in Women's Asia Pacific an sentro kana mga nagkakasararo asin na progresibong mga trabador
ana hirit na temporaryong pagpapa libre kidating President Rodrigo Duterte gikan man sa kustudiya kan International Criminal Court ICC. Sigun sa grupo bakong makahustisya an hagad kang kampo ni Duterte na ini an makalibre temporaryamente asin na mag-istar sa daiya pangaranan na nasyon da mantang pinagdadangog an sa iyang kasong crimes against humanity. Kasumpay kan madungo kaning kampanya War on Drugs, ipinagapayag kan CETW EP Executive Director Jen Enriquez na basado sa resolusyon kan pre-trial Chamber 1 kan ICC kinakaipuan na dakupon si Duterte ang aning masiguroan sa iyang pag-atubang sa korte asin maiwasan ana posibleng paglaog sa investigasyon pati naman sa seguridad kan mga saksi kan mga biktima. Sinigundan man ni Sentro Secretary General Joshua Mata ang padagos nakapangyarihan nakaputkan na pamilya ni Duterte kung sa ina subuot nangyari ang mga krimen na pinag-iimbestigaran ngunyan kan ICC magigirumduman na day pa sa nanahaloy na iproklama si Rodrigo Duterte bilang alkalde kan Davao City mantang an sa iyang aki na si Sebastian Basti Duterte ana napili man bilang vice-alkalde kan sinambit ng syudad. Dagdag panimata, malinaw na may impluensya pa man girari ang pamilya Duterte sa politika, lalo na 18 sagod ng 23 na mga senadora ang nagboto para ibalik sa Kamara ang Article of Impeachment laban man kay Vice President Sara Duterte na sarupang aki ni Duterte. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado nasyonal, pinaglatag na kan Department of Education DepEd ang nagkaparang ginikibong mga solusyon sa maiwasan na classroom backlog kasabay man kan pagpuon kan school year 2025-2026. Basado man sa DepEd Assistant Secretary for Strategic Management Roger Masapul, ang kakulangan sa bilang kan mga classroom ana saro sa mga panginot na mga problema kan Departamento kan Edukasyon o DepEd, kaya pirit ining tinatawanin atensyon kan sinambit ng ahensya kan gobyerno kabali digdi ang pagpapalangkaw sa itinalaan na alokasyon sa voucher para man sa kada mga service contracting private school. Initangani man na matabangan ang mga private school na maakomodar anda mas kadakol na mga estudyante asin na bakong grabe na magkumpulan sa mga public school. Ikadua, iyo ang pagpili sa mga aki na independent learners tanganing ilaog sinda sa distance o virtual learning. Digdi ang pahayag nagpagian sa partibismo kan populasyon sa mga classroom mantang natututukan pa man ang gabos na mga estudyante sa saindang pagkaklase. Maski ngani panginot na natatawanin atensyon ang pinagapod na face-to-face classes magkakaigwa pa man subuot ni na blended learning sa nagkapirang mga pagkakataon presente aabuton sa 165,000 kan classroom deficit sa bilog na nasyon mantang nagsasagibo ba ang gobyerno ninda magpatinduga sagkod ng 1,500 na mga classroom taon-taon ninhuliman kan limitadong budget. Inot nang ipinagpahayag ni DepEd Secretary Sani Angara na digdi lalaugon kan gobyerno ang public-private partnership PPP sa Hobeto na matawanin atensyon asin na matawan solusyon ang maiwas na backlog sa mga classroom sa bilog na nasyon. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal.
Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabagang barata sa BBS, kinumpirmar mismo ni Philippine National Police PNP Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III na dagos nang nasibak sa pwesto ang 8 Chief of Police duman sa Partikan Metro Manila matapos na day magtrayumpong sundon an sa iyang direktiba na mandatory 5 minutes response time sa mga emergencies as in concern na kan publiko. Basado kituri sa isinagibong command conference para man sa review kan compliance kan mga chief of police sa saindang bagong pulisiya na 5 minutes response time na kung sain napagaraman kani na may mga commanders na dai na isagibo ang pulisiya asin nadidipisilan na magsunod sa nasambit ng direktiba. Dagdag pa kan pamayukan na PNP sa Pilipinas dai makaka-cough up and abo subuot kaning i-adapt ang mga pulis sa parte kan bagong standards na iyoan na ipinagpapasunod sa parte kan bilog na kamanilaan. Mantang kadakulmanda subuot na resibi ang hipi nin mga apod gikan sa mga mayor o sa mga mayors asin nagkapirang mga opisyal sa parte kan mga lokal na gobyerno asin digdi sinasabing pagal naman na subot siyang paurotro na sana sa pagpapaliwanag kung ano ana sa iyang direktiba. Tinawan doon pa man kaniya na minaray na lang niya na digdi and paghali sa pwesto kan 8 mga opisyal ninhuli ta digdi da isubot na susunod kani ana sa iyang mga kasuguan na dapat sa 5 minuto makapagresponde sa apod ang nasambit na mga miyembros kanda pulis asin ang hepe kaidi. Hindi man talaga nagsusuba na pamayo na si Torre, ano? Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal pinagpirit kanda sarong constitutional law expert na ada parte mismo kanda halangkaw na hukom o Korte Suprema iyo ang may kapangyarihan asin karapatan na maglaog ang impeachment proceeding kontra kay Vice President Sara Duterte kung saan tinawan mismo nindoon ni abogado Jennifer Arlene Reyes na pwede asin posible na isugo kan Korte Suprema na tulos isagibo ang Senate Impeachment Court o kan Senate Impeachment Court an sa indang investigasyon o trial. Sinabi kani na kung in kaso magpaluwas ana Korte Suprema nin sarong desisyon o resolusyon mapadapita sa legalidad kan isinasagibong pagpoproseso kan Senado sa nasabing impeachment. Kaya ninhuli kaniya tinawan doon ka na sambit ng abogado na ang Korte Suprema pwedeng magbugtak asin magsugo sa mga senador judges na gibon an sa indang mandato. Inilalo pa kapag nahiling asin napatunayan na igwakan mga pinagaapod na grave abuse of discretion sa parte kan mga nakatukaw na mga judges na kung saan pinaglalauman sana nagigibon ang sindang trabaho na may bilog na katapatan. Alagad tinawan linaw man ni abogado Jennifer Arlene Reyes na ang mga senador o senator judges anda dai pwedeng tanggalon sa pwesto maski ngani dai nagtrayumpong sundon asin gibo na maray ang pagproseso kan impeachment proceeding. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal, nabigla si Vice President Sara Duterte sa inot na pigatawan na posibleng tandim ninda Senador Amy Marcos sa 2028 presidential election magigirumduman pinagpaluwas ni Senadora Robin Padilla
kana ini magbiyahe ang tulo duman sa party mismo kan Kuala Lumpur sa Malaysia. Tangani nga magpartisipar sa sarong Independence Day event. Asin makaatubang ang mga overseas Filipino workers sa nasambit ng nasyon sa sarong pakikipag-ulay sa Vice Presidente. Inako kani na siya mismo nabigla sa nasambit ng pahayag urog na mayo nin pagkakataon subot siya na madangog na sambit ng bagay. Pwede subot susubasa naman si Senadora Robin Padilla asin ana Senadora iyo ana pinaka marhay na magtaunin paliwanag sa nasambit ng mga pahayag kaniya. Magigirumduman, sinabi ni Padilla na preparado siyang maging campaign manager kan Duterte Marcos tandem kung mangyayari ang nasambit ng bagay. Bistado na magkaalyado sinda Aimee asin na BP Sara, katao man kan matinding iriwal hapagultanan kan pamilya Duterte asin man kan pamilya ni President Ferdinand Marcos Jr. Ikinampanyaman ni BP Sara si Senador Aimee kan nakalis na May 2021 o 2025 eleksyon. Si Padilla nagtataram nin suway sa hawak niya, nabasang sa naman. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kan Department of Health na dagdadanay na kontrolado ang kaso kana Mpox sa Pilipinas sa tauman kan paglangkaw kan bilang kan tinatamaan kani. Sa sarong pahayag, ipinagpahig ni Health Secretary Tida Herbusa sa ngunyan anda ipakabali ang Pilipinas sa Public Health Emergency of International Concern na inot ng ipinagpaluwas kan World Health Organization. Tawan doon kanasambit ng opisyal na anakaso ka na Mpox o Mopax sa parte mismo ka na Pilipinas. Daipa subuot digdi ipaluwas ang eksaktong bilang kan tinamaan ka na sabing kaso ka na Mopax sa nasyon. Maski ngani sa tao kaniya, siniguro ka na sambit ng ahensya na mas mababa pa ang bilang kan mga kaso kan helang ngunya na taon na kumpara kan nakalis na taon. Padagos man ang isinasagibong kampanya kan sinambit ng ahensya kan gobyerno para magtao ning kaaraman sa parte kan publiko kung paano makakaiwas sa Mopax asin kung paano ang burulungan kaniya. Sinabi kaniya na ang mga kaso ka na Mopax sa Pilipinas kabali lang sa masa mild na Clade 2 variant kaini. Sa iba pang detalyes kana mga barata pa kita sa lado nasyonal, nagpahayag nin kabilugan na suporta ang Department of Health sa prosopistong babaan ang speed limit kana mga tinampo sa Metro Manila asin iba pang mga lugar sa parte kan Pilipinas. Ginibo kana sambit ng ahensya ang pahayag kasunod kan naging Swiss tune kan sarong transport advocacy group na move as one coalition na ibaba sa 30 kilometros an kada oras kan speed limit. Nagtutubod ang sinambit ng ahensya nasa paagi kaniya an mababawasan ang bilang kan mga nai-re-record na aksidente sa tinampo. Ang mga aksidenteng kinakasangkutan kan mga motorista, mga lulunadan sa panginot na kausa kan kagadanan kan mga Pilipino na may edad 5 anyos sa gunang 29 anyos ang edad. Basado sa datos kan DOH o minabot sa 12,000 katao ang nagadana ninuli kan aksidente sa tinampo sa bilog na nasyon. Ini katumbas kan average na bilang na 33 katao aral daw ang nagagada ninhuli kan aksidente sa tinampo. Nagbaba man ang vehicular accident sa kalabaan kan Commonwealth Avenue, ninuli man kan pagpapasunod kan 60 km per hour speed limit.
Ang mga barata sa luwas kan nasyon sa kinabaning karawat asin barata sa lado lokal pakatapos nin pagirumdum. Ragos kita sa detalyes kan mga barata sa lado lokal sa padagos na pag-implementar kan Kamara del Sur Free Wi-Fi for All program. Pig dumanan asin kinabitan nin internet connection ang 18 na mga barangay sa Banwan kan Libmanan Kamara del Sur. Iniyo na Palong, Plansa, Malinaw, Pag-Oreng, Bio, Busak, Tanag, Mantalisay, Tarum, Danawan, Tampuan, Cebu, Awayan, Malansad Viejo, Inalahan, Kaima, Mambayawas, Oson, Asinmanda, anda Bagong Bayan. Gabos iyan tinakudanin free wifi for all kan gobyerno probinsyal kan Kamara del Sur sa Banwaan kan na Libmanan gamit ang modernong Starlink satellite technology. Mas nagdadakol pa ang mga lugar na natatakwa na internet connectivity asin nakakatabang sa saindang mga transaksyon sa oral daw arog na sa mga estudyante ngunya na balik eskwela na liwat dagos-dagos ang paglibot-libot kan grupo ka na ICAR mo team tangani man na hiheras ang magayon ng mga programa na pinaglalansar kan gobyerno probinsyal kan Kamara del Sur sa paagiman ni Governor Luigi Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asinmada ni Congressman Elry Villafuerte na iyo ana may katuyuhan asin anda nag-isip na magkaigwa ka na Kamara del Sur Wi-Fi for All program sa interong Kamara del Sur. Ta iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kanda mga barata sa lado lokal. Mga problema na naapektaran o mga parauma na naapektaran kan African swine fever nakaresibinin ayuda gikan sa Departamento kan Agrikultura. Buyet Paderes sa detalye. Nakaresibyan mga parauma na naapektaran sa pagtama kan African swine fever sa Bicol Region. Nasa kabilugang 236.5 milyon na asistensya gikan sa Department of Agriculture. Sigun kilab warin pamayukan DA Regional Agriculture and Fisheries Information Section, pig-release kan ayon sa ang pundo sa iram kan Integrated National Swine Production for Recovery Expansion Program. Nag-abot sa nasa 43 na farmers cooperatives and associations na accredited kan DA ang nakaresibi nin nasa 5.5 million kada saro. Ang gabos na nakaresibi ng pondo kaya pa na magkondusir o magkonstruir nin biosecurity facility na igwang disenyo tangaling malikayan ang pagpuyat pakanhilang sa mga farm apura sa pasilidad igwang maning nasa 100 na piglets asin pagkakan na kayang sustenran ang mga atama na urig. Obhito kag programa na liwat na buhayon ang hog industry sa riyon na urog na naapektaran huli sa ASF. Masimbagan ang kakulangan sa mga piglets, magkaon ng trabaho sa mga dating swine raisers asin masyerto ang ownership asin sustainability kan intervention. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa pagpuon kanda burukasan nin klase ubalik eskwela kasunma tulos na naglatag nin na lakdang pang seguridad ang liderato kan Philippine National Police o PNP Bicol sa panginginot kanda pamayu kaniya tangani man na siguraduhon na maray ligtas asin tranquilo anda pagbaralikan sa klase kanda mga estudyante asin mga paratukdo siring man kan mga magurang sa intirong Kabikulan na amay na naga-deploy nin mga tawan ang kapulisan sa mga eskulaan mga terminals asin na panginota na mga tinampo tangani man na digdi tawanda ni na doon ada mga estudyante
kanda mga magurang asin para tukdo siring man tanganing maiwasan ang anuman ng mga banta sa lado kan seguridad sa bulos kan trapiko. Nagapaabot man niinda pagirumdum si Police Brigadier General Andrew P. Dizon, Regional Director kan Police Regional Office No. 5 Bicol Region sa publiko manungod man sa importansya kan kooperasyon tangani man magdanay ang tranquilidad lalong-lalo na sa mga matataong mga lugar sa kada oras kana karalasian o balik eskwela sa iya siniguro ang preparasyon sa bilog na suporta kan kapulisan sa pagpapasunod kan seguridad sa inot na aldaw kan klase kasabay sa liwat na pagpapagirumdum sa mga magurang asin mga estudyante na maging mapagmatsyag asin tulos na i-report ang anuman na makadudang aktibidad sa lado kan mga autoridad ang bilog na puwersa kan PR-5 ang sinasabing digdi preparado para siguraduhon ang kaligtasan kan kada estudyante asin ang bilog na komunidad sa pagbubukas kan klase. Parte ini kana sa indang padagos na kampanya tangani man na magdanay ang katrangkiluhan sa interong kabikulan sabi pa man ni Police Brigadier General Dizon ang pagbabantay kan na PNP Bicol parte kan mas maiwas na oplan balik eskwela kana pambansang gobyerno na ubetong sigurado na maray ang pagbalik kan mga estudyante sa indang mga eskulahan na matapos ang bakasyon. Padagos ang pangapudan kan PNP para man sa disiplina sa partibismo kan tinampo, pag-iingat sa lado kan krimen, asin pagtatarabangan kan komunidad asin kapulisan, pasiring sa sarong ligtas na pagbubukas kan klase sa bilog na riyon na Bicol. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pa sa lado nasyonal o lado lokal maabot sa 10,000 na mga cancer patient aparte kan Bicol Region an sa presente nakaresibi kan tabang gikan man sa Department of Health sa paagiman kan Cancer Assistance Fund Program basado iyan kay Juliana Ligaspi Granadino, Regional Program Manager kan Violence and Injury Prevention Program kan DOH Bicol o minabot sa 1,500 pesos ang pwedeng maabil na benefit package kan mga pasyente na digdi nasasakupan sa screening, diagnosis, treatment, pagbubulong asin iba pang kadagdagan na mga gastuson kabali sa mga access site kana nasambit ng programa sa Rion Bicol ang Bicol Medical Center asin man Bicol Regional Hospital and Medical Center kinawan doon ni Dr. Monre Isaya Mansilla, Medical Officer 5 kan DOH Bicol CHD ano beto kan sinambit ng ahensya na pakusugon pa ang cancer na screening sa Rion subuot importante na maaraman tulos ang helang maski mayo panin simptomas asin masigurong dagos-dagos anda burulungan sa kunang aftercare para man matabangan ang pasyente na maging libre sa cancer o ang pinagapod na cancer survivor. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DICT naglatag na nila mga free wifi sa mga piling pampublikong elementarya asin high school sa Kabikulan. Darrell Banya sa detalye. Dakulang tabang sa digitalization asin wifi access nagabot sa mga kaakian na maralaog sa eskwela. Ang pag-implementar kan Department of Communications and Information Technology sa nagkapirang piling eskwelahan digdi sa bilog na Kabikulan sa panginot ni Regional Director Rachel Ann Grabador. Inani pinaluwas sa informasyon kan DICT bilang sa ilang programa sa pagbukas kan klase kasuod mang Lunes. Base sa informasyon sa lindungkan sa ilang programa na matauanin access sa libreng wifi connectivity ang mga kaakian. Nakabugtak na subuot sindan nasa 25 kabos ng mga free wifi location sa mga pampublikong elementarya na igwang 79 gabos na mga access point sa malaylain na runa kan Rion Bicol. Mantang igwaman in 35 locations para sa mga pampublikong high school na igwang 124 gabos na numero kan mga access points kung sa para kaini igwanin mga digitalization program na pig-implementar pa ang DICT sa mga estudyante
para makanood ng computer program, kasabay ini kan pagtukdo sa responsabling paggamit ng internet, asin man paglikay sa cyber threat. Inasigurar kan ahensya na padagos pa ang ginigibo nindang pagpahiwas sa sinabit ng programa para matawan ng libreng access ang mga pampublikong eskwelahan sa manaylain naruna kan bilog na kabikulan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, na i-record kan Departamento kan Edukasyon sa Kabikulan kan June 13 ana 628,839 na mga enrollees ngunya na school year 2025-2026 kaibanan na nigdi an alternative learning system sa datos umidabot sa 316,904 ana lalaki mantang 11,935 ang mga kababaihan basado sa DepEd Bicol. An Albay ang may pinakahalangkaw na enrollees na puminako sa 134,287. Sinundan iyan kan probinsya kan Masbate na igwanin na 121,000. An Camarines Sur 86,612. An probinsya kan Sorsogon igwanin 67,324. Camarines Norte na may 40,804. Sa Catanduanes igwamanin 17,161. Para sa public school igwanin 592,672 na mga enrollees. Private school na igwamanin 31,247 mantang 303 and sa state universities as in local universities and colleges as in 4,617 sa alternative learning system. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Oplan presensya kan PNP Naga sarong simanang o obserbaran. Boss o Kaisminda sa detalye. Ipinahayag ni City Director OIC Gilbert Apariñas sa iyang palakaw ngunya na purkasan ni na klase na kung saan kada eskwelahan o darakulang eskwelahan pinagbugtakan niya ni na mga pulis mantang igwaman sa mga tinampo na kung saan inisubot sa uobserbaran sa laog nin sarong simana na implementasyon kan Oplan na presensya. Isang linggo po ito, tuloy-tuloy po yung pagde-deploy natin mga sa Oplan presensya po para mapanatili po natin yung kaayusan sa pagbabalik po sa eskwela. Parti ka naging pahayag ni Parenya sa pakikipag-ulay kini sa mga taga-media durante ka na mataymingan sa sarong eskwelahan sa iyang paglibot personal. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagsagibo ang Department of Social Welfare and Development DSWD sa Kabikulan sa paagikan sa indang flagship initiative na Project Lawa asin na binhi kana site monitoring visit sa mga barangay kan Kanayunan, Kawainan, Ulag, Pequeño sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur o bato kada sambit ng Project Lawa Local Adaptation to Water Access and Project Bini Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the impoverished na kung saan mapakaray ang akses sa parte mismo kan ligtas na pinagkukuanan kan tubig asin na matawanin atensyon and involuntary hunger. Lakdang na ini ang pinagpapasunod sa pagiman kan community driving activities arog kan pinagapod na CAS for Training CFT asin na CAS for Work CFW na kung saan nakakatabang sa pagbilog kan disaster resilient asin na self-sustaining communities. Importante ang ginigibong regular na monitoring tanganing masiguro na epektibo ang nasambit ng programa kan gobyerno asin nagtataunin dalan ini tanganing digdi maaraman kanahin siya ang progreso asin maaraman ang mga components na kinakaipuan pang mapakaray. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal,
isinagibo day pa sa dadaaloy kan Department of Agrarian Reform o DAR sa Kabikulan ang duwang aldaw na training para man sa mga regional as in provincial information officer na pinagibo sa regional office kanid sa Kabikulan. Sa report kan DAR Bicol, Roberto kanina pakusugon ang kakayahan kan mga opisyal sa parte mismo kan nadalagan kan pagsusurat as in komunikasyon. Yan tanganing mas maging epektibo na maipaabot sa publiko ang mga programa as in reforma kan agraryo o departamento kan agrarian reform. Sa timang Clear Voice for Agrarian Reform, tinutukan kan mga partisipante ang pagsurat nin makabuluhan ng mga minsay, real-time communication as in pagduduhol nin mga istorya kan mga benepisyaryo na pinapanginutan kan pinagapod na Special Concern Office ACO as in man External Affairs and Communication Operation Office o ang pinagaapod na EECOO kan Departamento kan Agrarian Reform bilang inot na riyon na nagsagibo kan araw kaning mga inisyatibo nagsiserbing halimbawa ang DAR Bicol sa paggamit kan komunikasyon na makatao tapat asin man makabuluhan para sa reformang agraryo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal nakaabot duman sa parte mismo kan Karamuan Camarines Sur kan nagtalikod na Pizza 15 o kan Domingo an international cruise ship na Heritage Adventurer na may pinakahalangkaw na passenger chief Ice Class rating sa ngaran ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman elect Governor-elect Elry Villafuerte piga sabat ni Vice Governor Sal Bioportuno Jr. kay banan ang Provincial Tourism Office ang nagkaperang mga lokal na mga opisyal sa parte mismo kan Karamuan ang naabuton sa 137 lunad kan Heritage Adventurer kabali ang 24 expeditious staff asin banda 113 na mga gis kana sinambit na nga barko na kadaklan gikan pa duman sa nasyon kan New Zealand nagdadanay na digdi sa hunungan na Cuba Resort ang mga turista na magsasagibo kan pinagapod na river crossing sa Madiklum River, umang cave exploration, snorkeling, island hopping, asin forest trekking, antis na iniya magtulak pasiring dumaan sa Samar alas 4 nin pagkahapon. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata, ngunyan barata kita mga tugang sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata sa luwas ka nasyon, 5 tao ana nagadaan, 92 ana pinagasasabing irido sa pinakabagong missiles attack kan Iran duman sa parte kan nasyon kan Israel kanda sudma sigun sa magin na David Adom apektado ka na 4 na lugar sa Central Israel kabahal na ang Tel Aviv asin man Bat-Yam magigirumduman ang pagkakaigwa ni pagbalus kana Iran sa mga Israeli air strike na tuminama sa mga pasilidad kan nuklear kan Iran. Inuli kaniya nagkaigwaman ni na pagbabalus ang Iran sa paagiman kan mga missile barrage asin banda nagpatanid na mas pang matinding opensiba ang sindang gigibuhon. Nagpaigman si Israeli Defense Ministry Israel Katz asin sinabing magbabayad nin matindi ang mga namamanwaan kan tirad para man sa gidibong pag-ataki sa mga sibilyan kini. Inot nang ipinagpahig kan na Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na digdi
kinuyo subuot kan Iran na targetun ang mga inosenteng mga sibilyan. Mantang digdi nagsakat na sa abuton sa sarong dosina o dosi ang nagadan gikan man sa sinapong Iranian missile strike puon paman kan magpuon ang gyera o bakbakan kan duwang nasyon kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes. Sa lado man kan Iran napabareta na ang Health Minister na 224 na ang nagadan sa saindang nasyon, aabuton sa 1,200 ang irido sa ginigibong pag-aatake kana Israel. Mantang napabareta ang sarong opisyal kan US na pinugulan ni US President Donald Trump ang planong paggadan kana Israel kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sering man na sinabi ni Trump na minsan kay puan na maglaban muna bago magkaigwan nin sarong kasunduan. Ngunyan na barata kita mga tugang sa luwas o sa kinabani na karawat. Sa barata sa sports, target ngunyan kan Indiana Pacers na ibulsa ana Game 5 tanganing iposte ana 3-2 lead laban man sa Oklahoma City Thunder. Ini sa tao man kan home court advantage kan na Thunder. Mantang kaput ngunyan ang momentum gikan sa Game 4 win sa lado kan Indiana. Sa sarong pahayag kay Pacer Center Miles Turner, tinawan doon kani na day magiging ulang sa Indiana ang posibleng kaanggutan kan fans kan OKC kasabay kan nakatalaan na Game 5. Sa katunayan subuot, ini ang sarong pangiturugan kan NBA player ang makapagkawat sa home court kan sa indang kalaban asin manggana sa makasaysayan na kapangganahan. Tinawan doon kan big man saro sa mga panginot na mga taktikang susundon kan sa indang team. Iyo ang maray na koordinasyon. Siniguro na magiging dipisil ang laban, alagad siniguro kani na makikipagbakbakan nin maray ang peser para maipuli ang kapangganahan. Sa presente, na i-record ang seryeng dus-dus na tabla kung saan pariyong nagbulsa ninting sarong kapangganahan ang duwang team sa home court kan kada saro. Pagkatapos kan Game 5, balik giraray sa Indiana ang Game 6 sa NBA Finals. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis, ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa idong pagantabay, mapasatuyap lugod, ang biyaya, asin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. 7-1. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal. Road safety campaign isinagibo ka na LTO Bicol sa inot na daw kan klase sa laog ka na syudad ka na Naga. PNP sa Kabikulan na amay na naglatag kan seguridad para sa marhay asin ligtas na pagbubukas ka na klase. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Pinahiyan na braids duman sa Banwan kan Rakay Camaridisura na kumpleto na ang construction. Operation kan train kan PNR planong paiwason sa Camaridisura. Abot na duman sa parte mismo kan na probinsya kan na Quezon. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Camaridisura Coca-Cola o Camaridisur Coca-Cola pinagalansar na. Yan ang mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdo. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro.
Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indocabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na gidakan na sa tuyang mga barata sa lado lokal sa pagburkasan asin pagbalik eskwela kasud numa. Para sa 2025 school year, naglansar ang Land Transportation Office LTO Bicol sa irarom kan pinakaapod na Oplan Balik Eskwela para man siguraduhon ang kaligtasan kan tinampo urog na sa partibismo kan mga eskwelahan. Isinagibo kan LTO Naga District Office ang pinakaapod na Road Safety Awareness Campaign sa Sabang Elementary School kung saan digdi tinukduan ang mga estudyante para tukdo asin mga magurang manungod man sa reglamento sa bulos kan trapiko o beto kan na tamang paggamit kan na motorsiklo nagatauma na nin mga flyers manungod man sa road safety pinanginutan ninda LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos asin man Assistant Regional Director Vincent Nato ang kampanya para sa ligtas na pagbubukas kan klase basado man sa direktiba gikan kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., DOTR Secretary Benz Dizon asin man LTO Chief ASIC Abogado Bigora Mendoza II na ihatod sa publiko ang serbisyo kan gobyerno siguraduhon ang kaligtasan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal na kumpleto na kanda Philippine National Railways PNR anda pagpapakaray kan pinagapod na binahanda braids duman sa party kan Banwan kan Ragay Camarines Sur na grabing na distroso sa pagtama kan bagyong Christine sa paagiman kaniya mas magiging komportable ana pagbiyahe gikan sa Camarines Sur pasiring na duman sa probinsya kan Quezon sa laog nin 2 bulan natapos ang pagpapakaray kan binahan braids asinda iyan tanganing mapakusog asinda magamit ang tulay pati naman ang release. Digdi pinagribayan kan PNR ang mga kawi na mga release asin at synthetic alternatives. Ada pagpapakaray ka nasambit ng tulay ada importanteng lakdang sa pagpapahiwas sa presenting operasyon kan PNR na may rutang nagasipukot na mas mapaiwas sa kudnang Saragay Camarines Sur abot na duman sa Tagkawayan sa probinsya kan Quezon. Hubeto kaniya ang pagbubukas kan 99 kilometers nagatagkawayan rail line na kung saan mas magsisirbinin na mga namamanuaan gikan sa partibismo kan Southern Tagalog asin banda Bicol Region ang pagpapakaray kan na binahan braids ana nagpapailing kan commitment kan PNR bunga naman kan kasuguan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin kaagadan ni Gobernador Elry Villapuerte asin banda ni Governor Luigi Villapuerte pati naman ni Congressman Migs Villapuerte na mas pang maparikas ang rehabilitasyon kan South Operation mantang ang Department of Transportation DOTR sa panginginot ni Secretary Bibencio Dizon ang padagos na naghanap nin magkakarigong pundo para sa 556 km PNR South Long Haul Project.
Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyan sa lado lokal, mga parauman na naapektaran kanda Africa o sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, LGU Pig-in Kaminarkan Environment Management Bureau na siyertuhon ang implementasyon kan solid waste management sa barangay Asinman, munisipalidad. Boyet Paderes sa detalye. Pig-in Kaminarkan Environmental Management Bureau sa Bicol Region o AMB5 and local government units LGU na siguruhon ang restriktong implementasyon kan solid waste management partikularmente sa barangay o munisipalidad. Sigon kay AMB5 Regional Director Maria Socorro Abu, ang pagserto kan epektibong implementasyon ang responsibilidad kan arog na taan waste management ang nagpupon sa mga karungan sa nakaipan tutukan kan barangay. Pigtawan doon kan opisyal na in kaso na masegregate ng tamaan ati sa mga karungan sa barangay level, inian mapuli sa dakulang problema. Ang Environmental Management Bureau ang mataon ng technical assistance sa training bako lang para sa mga LGUs kundi sa mga partner agencies, government offices, non-government organization, asin iba pa. Ang 10-year plan ang sarong key requirement para sa mga LGUs na nag-a-apply sa Department of the Interior and Local Government, Seal of Good Governance, Pigsaysay Official na nasa 120 LGUs sa region, 87% ang nakatipon naman ng 10-year solid waste management plan. Mientras tanto kasabay kani, tiga ko maniabo ang mga challenges na LGUs, particularmente ang pag-secure kan sanitary landfill. Sa mga piglalao man sa taon 2025 maabot ang full compliance para sa BBS News. Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado lokal, ibinalamibog Asinman maugmang pinag-anunsyo ni Camarines Sur 2nd District Representative Congressman Asinman incoming Governor kada probinsya kan Camarines Sur, Governor Early Villafuerte ang pinakabagong produkto na gibo sa Camarines Sur. Ini iyo ang pinag-aapod na kukula. Ini ang saro sa mga maipagmamalaki kan lokal na produkto kan coconut processing facility na yaon dyan nakatindog sa banwaan kan Pili Camarines Sur. Ginibo asin gikan sa katas o tubig kan nyug ada proseso sa bagong gibong coconut processing facility kan probinsya nin Camarines Sur. Kung mahilig sa refreshment, saro na ang pinag-aapod na Coca-Cola sa produktong mahanap ninulita digdi sa nasambit ng ingredients ang coconut sigurado man na ini unhealthy asin na affordable pa. Preparado na ang paglansar ang latest product kana Camarines Sur na sure na patok na maging global market asin sarong healthy drink made out kana coconut asin ini ang sinasabing healthy para man sa mga mainom kana Coca-Cola. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kunyan kana mga barata sa lado lokal, kasabay ka na pagburukasan ka na klase kasudma bagong pag-abot kana mga estudyante piga blessing and manda ang bagong school building formal na pig bindisyonan asin pig turnover ang bagong tulong story asin anom na classroom building dyan sa parte kan Santa Cruz National High School kasudma. Sa preberong aldaw kan na klase piggibo ang blessing asin turnover ceremony na pinagapanginutan kada mga local official kada syudad Canaga sa Gudnang kada mga miyembros kana konseyo
asin mga department head kana City Hall. Present man ang mga opisyal kan Department of Education sa laog kan Siyudad Canaga sa panginginot ni School Division Superintendent Dr. Susan Culiano. Asin man na principal kan Santa Cruz National High School na si Lorena Gonzales, kaibaan ang mga empleyado, faculty asin estudyante kini nagpuon na ang karalasian asin na digdi patapos naman ang termino kan nagkapirang mga opisyalis sa laog Canaga alagad mapadagos pa man giraray ang paginguha kan lokal na gobyerno na digdi maparay ang estado kan edukasyon sa laog Canaga. Nagdadakol ang mga estudyante alagad pigmamauot na matawan ning gabus nin kalidad na edukasyon asin man pasilidad ngunyan asin sa masurudod na mga kralasihan. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ononta ang linya magali ki Bus Oka Isminda. Bus Oka. Pinagsiguro ni Camarines Sur National High School PTA President Toby Punggon na kabali siya o kabali ang sindang organisasyon o ang PTA na mamonitor sa mga estudyante sa ralaogan kan na klase ngunya na taon na dyan sa Camarines Sur National High School Main and Annex. Ang tangani subot na dahil na mangyari itong nangyari kan na kaaking school year na kung saan nagkakapirang estudyante ang nakuanan nin illegal na droga, partikular marijuana, ang iba sa loob mismo kang kamhay nagyuyup-yup ka na marijuana asin na ini ang pinagpipirit subot nila na maibitarana ngunya na taon. Nagpapasaway ng mga estudyante. Ano po, kung natatandaan kan mga nakaaging taon, ang mga estudyante na primero pa lang na simana kan school year na dako pa natulos ng mga illegal items, arugan marijuana, illegal drugs, asin iba pang mga contrabands. Kaya nga ni ang sa tuya pong monitoring sa tabang po kan iba pang mga stakeholders, kan mga magurang na padagos na i-monitor ang activities kan mga aking ini. And we hope and pray na ngunya na taon mayo kitang manutaran ng mga pasaway ng mga estudyante. Parte ka naging pahayag ni Toby Punggon ang PTA President kan Camarines Sur National High School. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kinumpirmar kan PNP sa Banwan kan Milaor Camarines Sur ang pagkakadakop kan sarong high value individual sa illegal drugs na tagadigdi sa parte kan barangay kan Santa Cruz, Naga City. Nagsarong puwersa ang Regional Drug Enforcement Unit RDEU asin man ang MDEU duman sa Banwan kan Milaor Camarines Sur ang suspect na si Remart 21 anyos kan Militon Street, Urban 4, Naga City. Ang nadako pa sa paagiman kan pinaggibong drug bypass operation, milyones na kantidad kan droga sa paagiman kan na ipinagpalang na dawunin marijuana ang nakumpiskar kan na grupo sa suspect. O yan parte kan mga payag ni Police Staff Sergeant Efren Azuris ang tagapagtaram kan Milaor Municipal Police Station. Bale sa Ginibo po kang joint driven operation po kang nagginibo po kang Police Regional Drug Enforcement Unit o PDEU 5 pagkaibanan po ang Samuyang Municipal Drug Enforcement Unit Camilaor sa koordinasyon po sa PDEA Region 5. Nagkaiba po nagresulta po ng pagkaresto po yung sarong suspitsado na ngarang Remat Belga Aguilar, 21 anyos, single, taga Militon Street, Urban 4, Santa Cruz, Naga City. Bali po, ang nagkuhan po kayo niyang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 5 na kay katuwang po ang Samuyang Municipal Drug Enforcement Unit. Mga operative po.
Mientras tanto, ang suspect pigpasairarom nin bypass operation kanda Regional Drug Enforcement Unit RDEU 5 Bicol asin Municipal Drug Enforcement Unit Milaor sarong kilo kan high break sa marijuana. Anda piga pabakal o pigbakal kan sarong pulis na nagsaginsagin na pusher buyer sa kantidad na 10,000 pesos. Sa pagkakadakop sa suspect na recover kanda pulis ang 61 breaks nin na daonin marijuana asin pisog kani 74 nga pidasong vacuum sealed na may laog ni na marijuana o 4 na pidasong rolled clean wrap stainless containing marijuana leaves. Gabos-gabos inabot ni na 81.81 kilograms na kantidad kan shabu o kilo kan shabu asin nagkakantidad o kilo ni na marijuana na nagkakantidad ni na 9.70 milyones pesos ang kantidad kan pinahalang na dawonin marijuana ang nakumpiskar kan na mga autoridad. Uya si Staff Sergeant Efren Azores kanda Milaor Municipal Police Station. Bali po sa kuwan po kang Regional Intelligence po, kang PDU 5 as in Milaor Drug Enforcement Unit po. Yes sir. Bali po sa kuwan po ninda, sa transaksyon po ninda, yan po. Dahil nada ko po yun sa sarong nagangaran remote bilga. True by bus operation po yun, true by bus operation. Marijuana po, marijuana. Bali po ang suspect po nakaditin po din sa mayang Hipatura, ang Milaor Police Station. Ang nakaw pong items po di gining kampagbinta po, 1 brick cling wrap containing suspect dried marijuana leaves with fruit tops with whiching nagkilo po more or less 1 kilogram. Sa pinabakal po sa mong posture buyer, police posture buyer na nagkagawa ng palitan ng 10,000 pesos composed of 1 piece genuine peso, 500 peso bill by bust money. As several pieces of bodil money. Sa pagka-arresto po sa iya, nagkagawa po nakuha po ng 61 pieces break cling wrap containing dried marijuana leaves with floating tops, 74 pieces vacuum sealed containing suspected dried marijuana leaves, floating tops, 4 pieces rolled clean wrap containing suspected dried stainless marijuana leaves. Nagdego po ng timbag na more or less 79 kilograms and 10 pieces vacuum sealed containing hybrid marijuana leaves. Nagdego po siya ng 80.1 kilograms worth 9.70 million po standard drug price. Okay. Mientras tanto, pigkonfirmar ni Azores na ana suspect na dako pa sa parte mismo kanda may daso Milaor Camarines kung sa ina digdi ina arkila kani ada nasambit na nga residensya. Iyan ka nakalis na aldaw kan Domingo nin pagkabanggi. Ang suspect nakakulong na ngunyan sa ipatura kan pulisya duman sa Banwan kanda Milaor Camarines mantang pigalat ang magiging disposisyon laban sa iya. Uya si Staff Sergeant Efren Azores. Sa Zona 2 kang barangay may daso po kang Milaor sa bali sa may kuha ng pini parte kung inapod po balyong salog po. Kalino sa pintar lang po. Pero po dito po sa kuyan sa sketch po dito namin po di ba doon po sa spot report kasi po sir ginigibo pa po ang spot report kasi nakulong po ni itemize po ni yung marijuana leaves po ito mga tricks po. Pero po si bali po sa transaksyon na po yung mga operator pa po na kuan dito. Dahil sa spot report na po sir spot report ghost report. Bali po nasa kuwan po naka-detain po sa mga patay. Artika na mga pahayag ni Staff Sergeant Efren Azores na Milaor Municipal Police Station. Piglinaw ngunyan ni Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon Kanda Bicol ang sayang pahayag na ada sibilyan na dai na magsungko sa mga hipatura kan pulisya ninhuli ta mayo nin pulis. Sigun kay Ardi Dizon, sinabi niya ana nasambit ng bagay ninhuli taan mga pulis anda sa iyang pinagsugo na magluwas asin na
i-deploy sa mga tinampo bilang pagpapasunod kan pinagaapod na 3 to 5 minutes response na programa kan Chief PNP Turi alagad piglinaw ni Dizon na ini para sa naman duman sa mga highly urbanized city na daikaibahan ang mga municipal police station asin na inuton iyumo na ang matataong mga lugar 7 syudad sana sa Bicol Region inot na iimplementar ang partibismo kanda 3 to 5 minutes response as indigdid da ikabali ang mga municipal police station. Uya ang party kan mga pahayag ni Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kan PNP Bicol. Yung mga polis natin, sir, dineploy natin sa mga kalsada kasi pinapatupad natin yung 3 to 5 minutes response ng na programa ng ating CPNP. Ito po, sir, ay doon lang po muna sa mga highly urbanized cities. Hindi po kasama yung mga municipal stations natin kasi uunahin po muna yung mga matataong lugar. So, ayun po ang nais nating linawin sa pamamagitan na po nitong programa nyo na sa mga 7 syudad lang po sa buong Bicol Region po yan, sir. Entras tanto pig inkaminarmanda ni Regional Director Dizon ada publiko na porbaran nang mag-apod sa 911 hotline piglinaw man ni RD na dai maiwasan na igwa talaga nin maapod sa 911 hotline na nagriringgaw sa naman anda bagay na ni anda iman maiiwasan na may mag-apod na nagkakaraw sa naman ninuli tamaging sa Amerika ngani nangyayari mandaan mga bagay na ni sa Bicol igwa na daan nin naggamit ka 911 hotline asin iguana nin na respondihan ang pulis sa Bicol sa laog nin 3 to 5 minutes response gamit ang linya ka 911 hotline. Uya ang mga pahayag ni Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon. Subukan ng ating mga kababayan na tatawagan na po, sir, sa cellphone po, sir. Opo, sir. Pero hindi maiwasan yan, sir. Kahit sa Amerika po, ginagawa po yan doon, sir. Kaya bahala ng Diyos sa kanila. Opo, sir. Yun ang iwasan nila kasi kaso po yun, sir. Po yun, sir. 3 to 5 minutes po, sir. Opo, sir, mayroon na po ongoing ongoing na po natin pinapatupad yan, sir. May mga nare-respondihan na po tayo, sir. Sa cities lang po, sir, kasi yung mga tao natin 24/7 sila nandoon sa poste saan sinubok po na yung kanyang sector abutin ng within 3 to 5 minutes yung responding niya po, sir. Opo, yung ipakita natin, ipadama at dapat ma-appreciate ng taong bayan yung serbisyo ng PNP kasi po yun ang naka-uniforme, yun ang simbolo ng gobyerno. Yung bawat pulis ay may katungkulan, may obligasyon na ibigay yung kanyang dekalidad na serbisyo sa ating mga kababayan po, lalong-lalo na sa mga... Mientras tanto, sinugo ni Chief PNP General Turi ang mga pulis kabali na ang pulis sa Kabikulan nagibo na marikas asin na marikas ang serbisyo na yaon ana accountability kan mga pulis sa saindang sakop na mga lugar o EOR, Area of Responsibility, kabali na ang paggamit kan mga technology o IT, tangani man na masugpo asin madakop asin dagos ng makulong, tanganing matawan ni justisya ang mga biktima kan krimen sa Bicol. Uya si Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon. Yun po, sir, na mabilis na serbisyo, yung accountability ng bawat police officer sa kanyang nasasakupan at yung paggamit po ng mga IT, yung ating mga technology para masugpo, mahuli at makulong at mabigyan ng hustisya
itong mga biktima ng krimen po, sir. Si Police Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon Kanda Bicol. Mientras tanto, digdi sa laog kan Siyudad Canaga, ginibo kan Philippine National Police sa Naga, Andre Helsal, para man sa gabos na mga personay kan Police Naga para mada sa implementasyon kan 3 to 5 minutes response bilang parte kan pagsunod sa kasuguan ni Chief PNP General Torre Tercero. Sangon niya na ang sindang ginibo iyo ana magkaigwa ka na komunikasyon. Inulita sigun na kipumar mas igwanin pulis sa kanto kun mayo ning komunikasyon daiman subuot maapudan giraray and mangyayari dai may papasunod ang pinagaapod na 3 to 5 minutes response. Sangon niya na nagapabakal nanin mga handheld radio si Police Colonel Pariñas, Director kan na PNP sa Naga, tanganing magamit kan mga personay kan na pulis ang NCPO sa sindang komunikasyon. Nag-apila ang NCPO sa city government kan Siyudad Canaga na magtabang man sa pagbakal nin walkie-talkie para manda sa gabos na mga pulis na igwang magagamit sa komunikasyon sa marikas na pagrespondi sa krimen ang pinagaapod na 3 to 5 minutes response. O yan parte kan mga pahayag ni Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kan PNP Naga. Sabali po sa gabos. Actually, rehearsal ni po ang mga personnel sa luwa sa sarong 5 minutes span. 5 minutes po. Yes, sir. Opo. Actually, 3 to 5 minutes kasi yan. So, ang dinidevelop nyo yan, ang ini-enhance is yung communication kasi dawa po may pulis nga rin kita dyan sa kada kanto kung dahil taman maapudan na makaabot sa inda si report mayo mangyararay malagpas sa 5 minutes. So saro po yan ngunyan sa ang aram po nagpabakal na ang bagutang OIC ni handheld radio na yes sir. Magayon pa sir kung magtabang ang City Hall sa pag-procure kaning kung kaya nganing 1:1 sa dawa nag-CCRCR ang sarong pulis na may radio na yes, sir. Opo. Yes, sir. Artikan na mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang tagapagtaram kada PNP Naga. Mga tugang yan ang katiripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga barata, yaon dyan si Boyd Paderes, asin banda si Boss Oka Isminda. Sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, asin man Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya punugod, an biyaya patin bendisyon kan malajos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.